Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbabago ang mundo ng mga katutubong Tagbanwa. Ang pangangaso ng baboy damo, isang sinaunang tradisyong sumasalamin sa kanilang tapang, pagkakaisa at ugnayan sa kalikasan, ngayoy unti-unting naglalaho. Sa paglalakbay natin ito, ating matutunghayan ang kwento ng isang kulturang humaharap sa hamon ng pagbabago, ang nawawala ng tradisyon ng mga katutubong Tagbanwa. Ang mga Tagbanwa ay isa sa mga katutubong pamayanan ng Palawan na kinikilalang matagal nang nakatira at nakaugat sa mga kabundukan, sa kagubatan at sa baybayin ng isla. Malalim ang kanilang ugnayan sa kagubatan, sa lupa at sa mga hayop na matagal na nilang kasama sa buhay, na makikita sa kanilang mga ritual, paniniwala at tradisyonal na paraan ng kabuhayan tulad ng pangangaso, pangingisda, pagsasaka at pagkalap ng yamang lupa. Para sa mga Tagbanwa, ang kalikasan ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan, kundi isang buhay na mundong dapat igalang, pangalagaan at ipamana. Nangyayari dahil sa nag-civilize na yung karamihan ng mga anak, hindi na nasundan gaano. Pero yung mga originality, may buhay pa rin ngayon. Yun ang pinapangaral sa amin na yung sinaunang paghuli ng baboy damo ay ganong sistema. Nararamdaman ko na napakalungkot din kasi ang iba hindi na rin ganong nagasunod sa tradisyonal ng katutubong Tagbanwa. Parang nakakakuha na rin sa mga diwan na kakagaya na ng diwan kasi parang pakiwarin ko. Malungkot na rin kami. Ang pangangaso ng baboy ramo sa mga Tagbanwa ay may malinaw na mga tuntunin at paniniwala. Hindi sila basta-basta lamang pumapasok sa kagubatan, kundi dumaraan muna sa mga ritual, paghingi ng pahintulot sa kalikasan, at pagtiyak na may hangganan ang anumang kanilang kukunin. Bago kami tuluyang pumasok sa gubat, ipinakita sa akin ni Dong Encomenda at Jun Mendoza ang isa sa tradisyonal na paraan ng wild boar hunting, ang paggamit ng nakaumang na sibat sa daanan ng baboy ramo na sa kanilang wika ay tinatawag na palatik. Ito ang parang baboy. Oo, ganyan. Yung siko na ito yan, ganyan. Yung malaki, paypay na niya ito. Yan. Kaya ito may ganito. Ito yan Baka pa. nakasandala yung sibat niya. Baka ganyan. Yan. Nakakabit yan ganyan. Puno rin ito ang puno niya. Yan. Puno. Nakakabit yan ganyan. May, baka ganyan. Yan. Sa ilalim ng Chapter 3, Section 7 ng Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA Law, kinikilala ng Estado ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupaing ninuno, kultura at tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Kabilang dito ang pangangaso ng baboy ramo bilang bahagi ng kanilang kultura at kabuhayan. Sa pag-usbong ng makabagong panahon, nagbabago ang mga interes at pangangailangan ng kabataan sa komunidad. Marami sa kanila ang umaalis upang mag-aral, maghanap buhay o manirahan sa mga bayan at lungsod. Kasabay ng pagbabago ng panahon, may mga batas pangkalikasan, pagbabawal sa paggamit ng armas, at pagbawas ng mga habitat ng baboy ramo dahil sa iba't ibang aktibidad sa kagubatan. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa pagpapatuloy ng nakagisnang tradisyon. Yan po ang hindi ko na nagawa kasi yung mga namin, mga magulang, sila po ang gumawa ng ganyan. Tapos itong huli na kami, nasanay na po kami ng katulad sa mga mga hindi tribo. Sila po bilang nakisama na kami sa kanila. So, hindi ka na marunong mangaso? Hindi na po, hindi. Kasi yung aso po, katulad sa mga katutubo daw na dati noon, may mga ginagamit pa sila na katulad ng tinatawag nung sa tribo ng gayuma, yung panggayuma ng baboy damo. Na kung sino po ang may karunungan ng ganun, marami po silang makukuha kahit araw-araw pa. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, hinaharap ng mga katutubong Tagbanwa ang isang hamon. Paano maipagpapatuloy ang tradisyon ng may paggalang sa batas at pangangailangan ng konserbasyon ng ating kalikasan? Ayon kay tribal leader Ricardo Pandino, malungkot dahil hindi lamang tradisyonal na hanapbuhay ang unti-unting nawawala, kundi maging ang tradisyonal na kaugalian ng mga katutubong Tagbanwa.
Yes po, kasi isa sa mga kabawasan dito na kung sakali merong lalaki na gusto niya yung anak ko, hindi ko na po nararanasan yung ako ay katukin yung aking pinto at magpakilala na sabihin na gusto kong kaibiganin yung anak mo. Hindi na po nangyayari. Noon nangyayari pa eh. Ngayon katukin ka na lang para mag-akyat ng pamanhikan. O, iba na talaga. So, paalis na kami, galing dito sa baba. Kasama ko na itong mga tribong Tagbanwa. Susubukan naming umakyat dito sa bundok na ito. Titingnan natin kung paano ang gagawin nila, yung tradisyon na ginagawa nila na pangangaso. So, maaaring abutin tayo ng gabi. Titingnan natin kung siswertihin. Dahil sa ilalim naman ng Ipralo, itong mga katutubong katulad nila, mga Tagbanwa, pinapayagan nung sinasabi nating tradisyonal na klase ng hanapbuhay. Tara, kaya tayo. Naglakad ang aming grupo paakyat sa bundok. Mabagal ngunit tuloy-tuloy ang aming hakbang habang unti-unting lumalayo ang ingay ng kabihasnan. Habang naglalakad, namataan namin ang isang kubo ng mga Tagbanwa malapit sa paanan ng bundok. So ito, yung mga traditional pa rin na bahay ng mga Tagbanwa na nakatira dito sa almost paanan itong bundok na akitin natin. Ayun, sa itaas. Hindi mo masyadong makita rito. Masukal ang lugar at makapal ang mga balikaw. Bawat hakbang ay may kasamang pag-iwas sa tinik at mga sanga. At sa ilang bahagi ng daanan ay halos matakpan na ng mga palumpungang daanan. May mga pagkakataong kailangan mong lumuhod o gumapang ng bahagya upang makalusot. Ngunit ganito na talaga ang daanan o tipikal na daan kapag nangangaso sa kagubatan. Isang ruta na pamilyar sa mga sanay na sa buhay bundok. Itong damong ito, tawag nila dito Tres Cantos. Ang dahon nito napaka-talas, no? So pagka nadaanan ng mga kamay natin, wala tayong suot na mahabang manggas. Sugat, no? Hapti. So yan yung mga iingatan natin sa gubat. Malapit sa pusod ng gubat, napansin nitong ang isang malinaw na palatandaan na madalas dumaraan sa lugar na ito ang baboy ramo. Sa lupa ay may mga bakas ng paa. Kung hindi man ito mismong dinadaanan ng baboy ramo, malamang ay may paborito silang kinakainan na puno ng kahoy o mga root crops sa hindi kalayuang bahagi ng kagubatan. Nakabaon sa lupa. Nakapasok yan. Ayan, nagaling yung kinukuha na ng bakas ng baboy. Saka may mga lugar eh. Ha? May lugar eh, unog yan. So yan ang daan niya. Dahil dito, naging mas maingat ang grupo sa bawat hakbang. Batid namin maaring malapit lamang ang mga hayop at anumang kalabog o malakas na ingay ay maaring magpalayo sa mga ito. Para sa katulad kong madalang umakyat ng bundok, napakasarap sa pakiramdam na muling masama yung halimuyak ng kalikasan at maramdaman ang napakasarap at malamig na hangin sa kabundukan. So, malapit na tayo sa tuktok. Yung nadaanan natin ang pinakita ni Eddie, yung komenda. Dalawang klase ng marka tawag sa mga Tagbanwa, bulaos. Ibig sabihin, ito yung mga palatandaan na mayroong baboy damo na gumagala sa lugar na ito base doon sa kanilang yapak. So, ibig sabihin itong lugar na ito, nandito sila malamang, no? May pagkakataon na dumadaan sila dito, mayroon silang kinakain bunga ng kahoy. Matapos ang mahaba-habaring paglalakad, narating namin ang lugar kung saan ilalagay ang palapala na siyang magiging pansamantalang pahingahan ni Dong sa paghihintay sa dadaan na baboy ramo. Agad kumilos ang grupo upang mangolekta ng mga bilog na kahoy at iba pang materyales na kailanganin sa pagtatayo ng palapala. Dahil sanay kumilos kagubat ang mga Tagbanwa, naging mabilis at maayos ang paglalagay at pagbuo ng palapala. So John, paliwanag mo sa atin, bakit itong lugar nito ang napili na
lagyan ng palapala. Totally, portion ng talagang dito ang kumakain ng mga baboy namin dito sa lugar. Mhm. Actually, pagka hangin, galing dito sa bandang South China Sea, Mhm. ang tendency ng baboy namin kung doon pa kayo, makakaam yan. Mhm. O at least dito kayo banda. So ibig sabihin lagi ka nasa baba. O nalagay nga nasa baba. Nasa baba ng direksyon ng hangin. O, ang direksyon ng hangin. Pabor sa akin, ang baboy damo ay nanggagaling yan sa taas. Kung pababa ang hangin, dapat dito kayo sa baba. Ang tendency ng baboy damo manggagaling sa bundok. So nakita ninyo, mabilis gumawa yung mga tagbanwa, no, ng kanilang makeshift na palapala. So yan na, dadagdagan na lang ng mga sahig yan. So matibay. Pwede nang tambayan habang naghihintay ng baboy damo. So dito, Dong, napansin ko, wala kayong mga dalang pako, wala kayong dalang lagari, itak lang. Wala, tak lang. Bago kung wala kami yan. Nakikita yung kahoy na nababalatan. Anong tawag doon? Lapis. Pareho nito ang ginamit ninyo. Kaya tulad nitong ginamit namin, palat ng kahoy. Yan, isa sa matibayan na mga palat ng kahoy. Dito kaya na ng tao to. Kaya na, ato rin. I-try mo. Subukan mo nga. Kaya. Kahit yung pa yan. Kahit magsayaw pa. Gabi na. Dito sa gubat tayo narinig niyo. Mga gagasing na lang ang umuhuni. Konting dilim pa ang hinihintay natin bago sasampa si Eddie doon sa ginawa niyang palapala. Yung ibang kasama natin, gumawa rin ng palapala doon sa ibang mga puno naman sila para hindi sayang yung pagkakataon. Ibig sabihin, hindi lang yung isa yung pupwestuhan ng palapala. Mamaya lang ng konti, sasampa na si Eddie doon sa palapalang ginawa niya para maghintay na kung may dadaan na baboy damo. Hintayin lang natin. Pagkatapos ng halos 5 oras na tahimik na paghihintay sa kabundukang ito, hindi kami pinalad na madaanan ng baboy ramo. Walang huli at walang bakas na parating pa lamang ang mga ito. Unti-unti nang lumamig ang hangin, lalong dumilim ang kapaligiran. Kaya nagpasya kaming magsiuwi na lamang kaysa pagpatuloy pa ang paghihintay. Bagamat bigo kami sa pakay na makapanghuli, naging mahalagang karanasan pa rin ang araw na yon. Napalapit kami sa kalikasan, mas nakilala ang mga tagbanwa at naranasan ang simpleng pamumuhay sa gitna ng gubat. Marami pa. Maraming nahuli. Kaya lang ngayong gabi parang di tayo sinerte. Ngayon lang siguro na nakataon na alas 12 na ito ng gabi. Siguro may iba silang kinainan. Kaya walang nagsipot. Okay. So we're heading back. Habang pababa kami mula sa bundok, nadaanan namin ang isang punong matayog at agad itong itinuro sa akin ito. Dito niya ipinaliwanag kung gaano ito kahalaga sa kanilang buhay bilang mga katutubong tagbanwa. Mga tinuro ng mga ninuno na pwedeng pagpapon. So ito rin yung iba pa ito sa Bagtik o ito na yan? Iba pa yung batik. Ibang klaseng puno yun. Yung tawag nito sa Tagalog sahing. Pero kung talagang ito talaga Maapoy din siya. kung lumilingas ito. Anong pinagkaiba niya doon sa almasiga? Halos parehas din sila. Ang nagkaiba lang ito, yung dagta niya, kaitim-itim. Pero malingas siya. Pero kung pareho nung dating hanapbuhay niyo na nagbebenta kayo, anong mas mataas ang presyo? Yung almasiga. Mas mataas yung almasiga kaysa rito sa sahing. Pero ito ngayon, may nagabili rin. Parang 20 na lang ang kilo yata. Ang kilo. Ang almasiga. Ang albasiga yan ng 25. So ito sa tradisyon ninyo, hindi ito dapat pinuputol yung ganitong klase ng puno. Oo, kasi ito ang turo ng mga ninuno namin. Dapat ito pangalagaan. Kasi ito, pag ito nakabuhay ka sa
mga tabi ng bahay mo, Mhm. ay ikaw hindi ka na magbili ng mga panggatong lang tulad sa mga panggatong ng uling, Mhm. pangmitsa. Mhm. Yan ang kuhain mo yung dagdag niya. Kaya lang napansin natin kanina, marami ring stamp, ibig sabihin maraming pinutulan. Bakit ganun? Ayaw ko attorney siguro yung mga kasamahan natin diyan na may mga makina. Mhm. Kaya Anong ginagawa sa mga pinuputol nila? siguro baka inuuling nila. Minsan, nakalulungkot lamang masaksihan ang ganitong klase ng tagpo. Isang ulingan. Ito na marahil ang pinagdalhan sa mga kahoy na pinutol na una naming nakita at nadaanan bago pa man dumilim ang kapaligiran sa kabundukan. Sa mga sandaling yon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na pangalagaan ng kagubatan upang hindi tuluyang maglaho ang mga punong ito at makita pa ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. So ito hindi bastang puno ng kamagong. Kita ninyo yung itim sa gitna ito. Ito yung katawan niya. Napakahaba. Pinutol. Malamang kung hindi commercial, uuli niya. Nabuhay ng matagal na panahon. Tapos ay uling na. Habang bumababa kami mula sa bundok, nilalamon ng dilim ang makitid na daan at tanging mahihinang ilaw at pag-ingit ng mga tuyong dahon sa bawat yapak ang naging saksi sa katahimikan ng gabing iyon. Sa likod namin ay naiwan ang palapalang walang huli, parang alaala ng isang tradisyong unti-unting nauubos, ang pangangaso ng baboy ramo na minsang nagsilbing tanda ng lakas, pananampalataya at pakikipag-ugnayan ng mga tagbanwa sa kagubatan. Sa bawat haplos ng malamig na hangin, ramdam ang bigat ng mga punong pinutol at mga bakas ng baboy ramong bihira ng dumaan. Mga paalaala na sabay na nasasaktan ng kalikasan at ang kultura kapag napuputol ang ugnayan ng tao sa lupang pinagmulan nito. Sa ibaba, kumikislap ang ilaw ng baryo na tila paanyaya sa mga kabataang mas kilala ang tunog ng cellphone kaysa kwento ng balatik at dasal bago pumasok sa gubat. At sa bawat paglayo nila, ay may isang piraso ng alaala na nananatiling ikinikwento na lamang ng matatanda sa liwanag ng apoy. Ang suggestion ko pa talaga diyan, yun nga, ito nga, nagkakaroon kami ng pag-aaral diyan na huwag kakalimutan yung sariling salita. Kung tribo ka, tribo rin talagang ipabalaganap mo. Kasi kung sasaliksikin, ay ang dugo natin, native. Hindi sabi kung ano diyan na haluan, na krusa ng ibang dugo. Yung native yung katulad ng mga Batak, Tagbanwa, Palawan, Puro. Yun. Bitbit ang mga aral na ipinamana ng kanilang mga ninuno. Nabubuhay pa rin ang pag-asang hindi tuluyang maglalaho ang tradisyon, kundi muling sisibol sa mga batang pipiliing makinig, sumama at matutong rumispeto sa hangganan ng gubat at sa buhay na naroroon. Ang aral na iniwan ng dokumentaryo ay payak ngunit malalim. Ang kalayaan at karapatan ng mga katutubo ay hindi lamang nasusulat sa batas, kundi nakaugat sa mismong kagubatang patuloy nating pinakikinabangan. At kung hindi natin iingatan ang mga taong marunong pang makipag-usap sa lupa, sa hangin at sa hayop, baka isang araw, kwento na lamang sa bundok ang mundong minsan ay tunay na buhay. Ako si Atty. Noel Aquino at ito ang Kaligkasan TV.